Mga kasama sa Pakikibaka, magandang hapon. Ako ulit si Staff Sergeant Edwin Mamalinta, 39 IB. Bali, ang ikukwento ko yung karanasan ko naman sa mga nagdaang mga mga misyon namin. Bali, unang-una, bago ko simulan, galing kami sa galing kami ng area ng Arakan North Cotabato. Doon kami galing, nag-operate kami doon. Kaso, nung nakailang resupply na kami, tapos hindi namin ma-hits yung kalaban. Dahil siguro na rin sa dahil sa lakas na rin siguro ng intel ng mga kalaban. Kasi yung area kasi na yan is talaga, mga masasabi natin na talagang masa talaga. Yung mga area dyan, halos lahat ng barangay dyan, sir. Kasi minsan na nung galing kami doon, nung baba na kami dito sa batalyon, kasi i-haul kami doon, kasi lilipat kami ng bagong misyon. Nadaanan namin dyan sa may isang barangay, mga bata naglalaro, hapon, mga bandang alas 3 ata ng hapon. Proceed kami sa sa pick up point namin, hapon yun. Nadaanan ba namin yung mga bata doon na kumakanta ng kanta ng NPA. Kumakanta yan tapos yung kinakanta niya, kanta pa ng NPA. Tapos sabi ko sa amin, uy, halika nga dito. Ano yung kanta mo? Tapos nung nakita nung mama, itinawag niya yung bata, pinapasok niya, pinagalitan niya. Tapos nagsara ng pintuan. Kami naman, dumiritso na rin kami. Sabi namin, mahirap talaga hagilapin ng kalaban dito kasi andito mismo sa loob yung kalaban. Kaya kahit anong lakad mo dito, mahihirapan kang mahits. Kaya yun, nung nakababa na rin kami, nakabalik kami ng batalyon, binigyan kami uli ng bagong mission. Yung mission namin is dito sa may area pa rin ng Matanao, Davao del Sur. Bali, nung na yun, nung panahon na yun, ang magiging kasama namin, maging body namin yung doon, sir, yung scout platoon din ng ng 73rd at saka isang squad ata ng SWAG nila, kung hindi ko nakalimutan. Bali, nung nag-LD na kami gabi, sabay kami dito sa sabay kami nag-LD sa area ng Kiblawan. Tapos tinusok namin gabi, insert kami ng gabi. Tapos daan kami sa ilog, maghapon magdamag na lakaran yan. Hanggang sa na-hits namin yung isang sitio, yung sitio ng Latil. Kinabukasan na nung na-hits namin, umaga pinasok namin. Tapos yung mga tao doon, iba naman yung mga tao dyan pag nakikita mo, yung bang bibihira lang makakita ng tao na pag nakakita ng sundalo sila tatakot pa parang takot nila, parang andun pa rin yung takot nila sa mga sundalo pag nakakita ng uniforme ng sundalo. Parang takot na takot. Siguro nga rin, dahil din siguro, nasa paligid lang din nila yung mga armado siguro. Kaya siguro ganun din sila. Kaya pag nakakakita ng sundalo, minsan, madatnan mo sa bahay nila, papasok yan. Magsasara ng pintuan yan. Pero kami, alam na rin namin kasi, sa panahon na kasi na yon, talagang kasagsagan pa, nakalakasan pa talaga nila. Andun pa rin yung presensya nila sa lahat ng sitio dyan, lalo na sa mga liblib na mga sitio. Andyan pa rin sila. Hindi talaga hindi mo maipagkaila na andyan yung presensya nila. Kasi sa reaksyon ng mga tao, mga sibilyan na madadatnan mo dyan sa area, talagang makikita mo na takot talaga sa sundalo. Kaya sabi namin, wag lang kayo magkumpiyansa kasi andito talaga yung kalaban, may laman talaga. Tapos nagluto kami doon, ng agaan. Doon kami kumain ng agahan. Tapos pagkatapos namin, dumiretso din kami kasi yung madadaanan namin open, tapos yung corn yung maisan siya. Pero yung bagong harvest kaya medyo malinis. Tapos yun ang madadaanan namin. Tapos nung sabi nung PL namin, wala tayong choice kundi daanan yan, wag lang tayo magtagal dito kasi baka pag naupihan tayo dito, baka makandak tayo ng ambush. So yun, pagkatapos na yung kumain, dumiretso na kami.
Pag diretso namin, magtatanghali na, habang naglakad kami, inabot kami ng tanghali. Nung paakyat na kami doon sa high ground na yon, pero open siya. Ngayon naman, nagpahinga kami nung pagdating namin sa may tuktok banda. Nagpahinga kami konti. May sumunod na civilian. Tapos na ano daw, pupunta daw sa farm nila. Parang galing sila ng Latil, parang lulusot sila sa lulusot sila sa area ng Columbio, Sultan Kudarat. Yun ang pagkasabi nila. Kami naman, siyempre, sa bigat ng dala namin, at saka kasi napakainit din ang panahon na yun. Tapos, nagtitipid pa kami sa tubig kasi wala ring tubig na wala kaming tubig na nakuha. Gawa nang nagmamadali kami. Kasi ayaw naming magtagal doon sa kabahayan kasi baka makandakan kami ng ambush pagka naupihan kami doon. Nung lumagpas na yung civilian, siguro pagkalipas ng mga 10 minuto siguro, kasi bumabante na rin kami. Ngayon, tanghali na, mag-aalauna na ata yun. Tapos napadaan kami sa gitna nung may mga masusukal kaunti, may mga puno ng kapihan doon, saka may malalaking puno rin. Tapos, sabi ng PL namin, kung yung si Sir Cortejo yun, yung PL namin dati. Tapos, sabi niya, Sergeant, sabi niya sa platoon sergeant namin, Sergeant, magsaing tayo kasi wala pa tayong tanghalian. Tapos sabi namin, Sir, pwede rin sir kasi parang uulan sir, makakakuha rin tayo ng natin, makakakuha din tayo ng tubig natin pagka uulan. So yun, nag-decide yung namin, sir, yung platoon leader namin na magsaing doon. Kami naman, tamang-tama, umulan. Ngayon, ang ginawa sabi ko sa private ko, kasi ako ang squad leader noon dati. Squad leader nila ako. Tapos sabi ko sa private, sabi ko, maglatagan ng punso. Kasi sabi ko, tayo ng tubig kasi wala tayong tubig para may pangsaing tayo at saka hindi na tayo maghanap mamaya ng natin. Pangsaing natin mamayang gabi at saka iinumin na rin. Kasi pag sa bundok pag walang tubig, ulan talagang iniinom dyan. Nasala lang namin sa wipes tapos ilagay sa tubig yan. Yun yung bago nyong style pala ngayon, may baby wipes kayo na lang. Tapos, anong ginagawa nyo ngayon? Yung panahon namin, wala pa yun. Anong style nyo ngayon sa tubig? Yan yung sinasala namin sa tubig, sir, sir, para medyo malinis naman, sir, sa ulan. Yung filter nyo na. Yun ang baby wipes. Namin, sir. Yung baby wipes, sir. Tapos, ngayon, sir, habang nag-establish ako ng punso, kasama ko yung private. Tapos, ang lang namin is sa bandang taas namin kasi sir, may rin may sand din na bagong harvest pero malinis na siya na nalinisan na. Tapos malayo pa sa siguro mga 500 meters pa siguro yung galing sa pwesto namin hanggang sa masukal. Pero kami nasa gitna kami. Habang umuulan, naglalagay ako ng tent ay yung punso. Tapos kasama ko yung private ko. Ngayon, habang nakapatong ako, sabi ko, biglang may pumutok. Sabi ko sa itaas namin. Sabi ko, tapos yumuko ako. Tapos sinundan pa. Doon kaya nag-cover na ako. Tapos, yung private ko, siyempre, itong mga private, unang salang pa nila. Medyo ninervyos, kaya yung private ko, grabe niya, parang nanginig. Kaya nung inalay, sabi ko, relax lang, wag kang kabahan kasi sabi ko, ganyan yan. Basta relax lang, sabi ko, tingnan mo lang siya yung kalaban. Basta wag kang magpaputok, sabi ko na hindi mo nakita. Kaya yun, medyo nahimasmasan konti, na wala yung panginginig niya. Sabi ko, basta relax siya lang. Wag kang gagalaw hanggat hindi ko sinasabi. Kasi inaalalayan ko rin, sir, kasi sa mga private kasi pag unang putok yan sa encounter kasi pag may mga tao talaga na ninervyosin kahit siguro makailang lakad na yan pero kasi unang ranas din na maputukan siguro kaya yon nervyos. So nung nagpalitan ng putok siguro mga kunti lang siguro mga 3 minutes lang siguro yung putok na tapos nung bumawi kami umalis rin. So, hold lang muna kami, tambay kami. Tapos tiningnan ko yung punso, yung pinatatayuan ko at saka yung punso na pinakawakan ko.
Mga siguro, mga isang dangkal lang siguro sa ulo ko yung butas na 3 dito sa may punso. Sabi ko, salamatin at saka nagbigyan pa ako ni Alan na hindi pa talaga madali. Sabi ko, tapos sabi ko sa platoon sergeant ko, sir, anong plano natin, sir? Kasi kung dito tayo, sir, baka meron pa. Sabi na, i-clear na lang muna natin sa taas, tapos pag alis din tayo agad. Yun na nga, nung inakyat namin yung sa baba, as itaas namin, nakita namin yung, nakita namin yung mga basiyo, at saka yung pinagdapa niya, 2 tao yung nagdapa doon. Ang purpose niya, hindi yun pang casualties lang yung purpose niya, mang snipe, isang magazine lang, tapos takbo na. Ganun talaga yung ganun yung mga taktikan nila dyan kasi. Hindi ka i-encounter ng ang sa kanila is casualties lang, masugatan ka, takbo na yan, kaya mahirap mong habulin kasi hindi ka makaganti. Kasi isang magazine lang, tatakbo na yan, hirap pagilapin. Tapos, nung umalis na kami, nung umakyat na kami, hindi pa kami nakakarating doon sa target namin na plano namin sana harboran kasi maghahapon na rin yun. Kasi sabi namin, maghanap na lang tayo muna ng pagharboran natin para ma-fix natin yung natin, para makapagplano tayo. Para natin kung anong susunod na mga plano natin kasi yung kalaban natin andito lang sa paligid. Maya-maya nung kakaupo pa lang namin, yung body namin na 73 yung nagkaputukan sa taas. Mga alas 5 ata ng mga alas 5 ata ng magdidilim na. Pagka sa gubat kasi, pagka yung alas 5 kasi sir, lalo pa yung area na, yung malamig. Yung alas 5 na yan, madilim-dilim na yan. Pukpukan naman sila, sabi ng PL namin. Sige, basta lang, defensive lang. Hanap lang kayo ng position na defensive tayo. Tapos, tambay na lang tayo dito. Antayin natin na mag-umaga. Tapos, maya-maya, nakimutro kami sa area na, sa tropa sa taas. Yung sa bali namin na 73rd, yung kwentro sila. Pero wala silang body count na doon. Ngayon, habol na kami doon. Tapos kinabukasan naman, pangaba ng alas 7 ata, inkwentro naman yung bali namin. Bali, sa 2 araw pa lang namin, at saka yung bali namin, may 3 inkwentro na sir. Grabe ka-aggressive yung kalaban nyo. Talagang madami, sir. Talagang madami. Tapos nung na-inkwentro naman sila, pero may wounded na tropa doon sa kanila, na-wounded sila ata. Na isa. Tapos may mga na-recover sila ng mga gamit din ng mga NPA doon sa itaas. Kaya parang may dumating na tawag sa amin na ibababa kami. Bumaba kami sa sitio, yung sitio na Talpitak. Yung sitio na yan, sir, napakaraming na dyan, napakaraming nangyaring encounter sa area na yan. Kasi unang-una sir, parang yan yung talagang halos lahat ng kabahayan dyan is talagang masa talaga. Kasi may nangyari pa na nagtambay kami dyan. Dyan mismo sa kabahayan pero ginapang kami dyan, sir. Ganun ba? Anong tribo nandyan? Mga tribong Blaan, sir. Blaan talaga. Sir, mga Blaan yung mga tao dyan, nakatira. Tapos nung pagbaba namin sa sitio, tumambay kami ng isang gabi doon, isang araw. Tapos sumunod na din yung tropa ng 73rd na kasi may dala silang wounded kasi. May dala silang wounded na kasama nila na isa. Tapos kami naman nung kinagabihan, umakyat kami hating gabi, mga alas 11 ng hating gabi, umakyat kami uli doon sa area. Bali, akala siguro ng civilian, lahat na ng tropa, andito na bumaba na lahat. Hindi nila alam. Nung alas 11, bandang alas 11 ng gabi, umakyat kami. Hindi napansin ata ng mga civilian na wala na. Yung pag-alis namin, hindi nahalata kasi nag-tactical din kami. Kasi ang iniiwasan namin na makita kami ng tao dyan. Kasi yung front 72 kasi sir, napaka-challenging na kalaban. Pag once na burn out ka sa lakad din yung hirap mo nang makagilap yan. Kasi lahat ng tao dyan is halos makasa nila lahat dyan sa taas. Ano mga bayan ba ang Front 72? Itong area, ito sir, itong highway na to sir,
papuntang Bigo, sir. Ang pagitan niyan, sir, highway. Pag tatawid ka sa bandang kaliwa, sir, papunta ka ng Bigo, sir, is 51 yan. Lahat ng ira sa kanan, sir, puro dito yan, sir. Papuntang Columbio na yan, sir. At saka Tampakan na yan, sir. Kira lang dito yan, sir. Kaya nung kinagabihan, umakyat kami. Siguro sa ano na rin namin na hindi kami nahagilap na mga tao, na hindi kami nakita, hindi napansin yung pag-alis namin. So, medyo maganda yung resulta. Nung paakyat na kami, nung kinabukasan na, gabi namin nilakad, inakyat namin. Tapos, pagdating namin sa taas, nag-hold kami doon sa baba ng pinag-counteran. May maliit na reeds doon, masukal. Pero kita mo kasi yung kung may dadaan doon sa dinaanan namin, makikita mo kasi ano yun, yung pinagkaingin kakahuyan. So, nung natulog kami doon, nagpaumaga kami doon. Nung bandang alas 6 na, yung duty namin, may naupihan siya, 4. Sabi niya, ginising niya si PL namin. Sir, gising sir, may kalaban siya, sabi niya. Tapos sabi ng namin, relax lang, upihan lang. Tapos sabi ng platoon sergeant namin, anong sir, birahin natin sir. Tapos sabi ng PL, yung PS namin, PL namin, Sir Cortejo, sabi si Sir Cortejo, relax lang Sir Cortejo, sabi Sir Cortejo. Sige, basta ko lang, relax lang. Obserbahan natin kung anong gagawin nila. Kasi kung lalapit, kasi may sinabi si PL namin na pagdating sa portion na yan, birahin natin. Ngayon sir, yung 4, napaka-tactical nila. Kita mo talagang yung napaka-alerto nila. Tapos kami, dapa lang kami. Inobserbahan namin yung ginagawa nila sa mga galaw nila. Tapos nung pagdating doon sa area na inano namin, lumiko kami para umakyat doon dito sa tinatambayan namin. Sabi nung leading nila, tinawag niya yung kasama niya, sabi niya, tinawag niya, tinuro niya. Tapos sabi nung kasama niya, nagsinyas na ganun, tambay lang daw. Tapos maya-maya, tinuro-turo yung pinagpisuhan namin. Pero hindi kami nakakita doon kasi nakakuber kami doon. Tapos maya-maya, siguro, hindi namin marinig yung sinasabi na kasi siguro nasa mga 150 siguro yung layo. Tapos bumalik, tapos sabi ko, sir, sinabihan ko yung platoon sergeant ko. Sabi ko, sir, birahin natin sir kasi sayang sir, andyan na yan sir. Isang platoon sir, tapos yung 4 na yan, sabayan natin sir, madali lahat yan sir. Sabi ko, atat ko sir, kasi sabi ko, ayan yung iantay natin. Sabi ko, ito na. Tapos, pero bilib ako dun sa platoon leader namin, Sir Cortejo. Sabi Sir Cortejo, relax lang. Yung madadali natin yan. Tapos sabi ko, tapos ngayon bumalik yung 4 sir. Yung sabi ko, idis ako. Agresibo pa rin. Sabi ko, kaina sir. Sayang sir. Mamaya sir, hindi natin makita yan sir. Sabi ko, kamot ako ng ulo. Sabi ko, ano ba naman to? Andyan na sa harap natin. Sabi ko, imposible. Isang seksyon kami, tapos 4 lang yan. Tapos 150 lang yung distansya. Sabi ko, dali talaga lahat yan. Relax lang yung sabi niya. Relax lang, baka may kasama pa na susunod yan. Ayun sir, bumalik sila dun sa loob, sa masukal. Sabi ko, inis na inis ako. Sabi ko, tangina naman, ando na. Yun. Sabi ko, wala na. Saan pa natin nahagin natin? Hindi na babalik. Tapos nagplano si PS ko at saka si PL ko. Tapos ako nakikinig lang ako. Maya-maya habang umupo ako. Pero yung tinatambayan namin sir, nakadaan ako doon. Parang medyo kabisado ko na. Iniisip ko, sabi ko, babalik sila. Sabi ko, baka dito sila dadaan sa tinuturo-turo nila kasi kung dito sila dadaan, hindi sila makikita kasi masukal dito. At saka yung ginaan nila open, sabi. Yun ang sa isip ko. Tapos maya-maya sabi ko, sir, sabi ko, nagpaalam ako sa platoon sergeant ko, saka kay PL. Sabi ko, sir, magdadala ako ng 2 body ko, sir. Saka kakanda ako ng ambush, sir. Sabi ko. Kasi sabi ko, sayang talaga, sir. Sabi ko, sayang. Sa sobrang inis ko, sir, sabi ko, sayang talaga. Kasi sabi ko, andyan na. Sabi ko, ba't natin tinira? Sabi ko, nakawala tuloy. Ang ginawa ko, sa sobrang inis ko,
Sabi ko, sir, bigyan mo ko ng dalawa, magpabody ako. Dalhin ko dalawang tao ko. Saka mag-advance kami. Kakala ko ng ambos. Kasi malamang aakyat yan dito, sabi ko. Ngayon, sir, nagpaalam na ako. Sabi ko, tinawag ko si, ano pa yun, Pepsi pa yun, si Sergeant, ngayon, Sargento na. At saka, puro mga Sargento na, si Sergeant Gilly at saka si Sergeant Sianda. Sabi ko, tara, buddy, sabi ko, badihan niyo ako doon. Kasi aakyat yan dito. Madadali natin yan, sabi ko. Yun na. Dinala ko na sila. Siguro galing sa pinagpiso namin siguro mga 75 meters siguro. Nag-advance ako ng 75 meters. Tapos may malaking puno. Nung pababa na siya, tapos sabi ko kung bababa tayo, tatlo lang tayo. Kung makita tayo, sabi ko baka maraming kasama yan. Tapos tayong maupian, tayong madadali. Sabi ko, hold lang, sabi ko. Tapos may malaking puno na ano, yung patay na sir. Tapos yun lang yung makukubiran. Siyang puno lang talaga, tapos upin na. Pa-approaching na sa upin. Tapos sabi ko, dyan lang kayo dalawa. Tapos may puno na mga ganito lang kataas siguro. Na, ayun, ano lang sir, yung puno niya sir, parang ganito lang kalaki sir. Pero napakadami ng dahon na maliliit sir. Parang bulaklak na ganun, panakaganon, yung dahon niya. Doon lang ako nag-cancel sir. Wala akong cover, cancel lang. Sabi ko, inantay ko lang. Sabi ko, dito lang tayo, upo lang tayo dito. Sabi ko, halimbawa, sabi ko, kung aakyat man dyan, sabi ko sa dalawang kasama ko, kung aakyat man, sabi ko, wag kayong kalbahan, sabi ko, wag kayong magpaputo kasi ako, baka akong matama nyo. Antayin nyo, sabi ko, na ako ang magsabi na magputo kayo, saka kayo puputok ha. Sabi ng kasama ko, tapos sabi ng dalawa, sige sir, kopya sir. Sabi ko, tapos upo na kami doon. Siguro, sa kakaupo namin siguro, matagal na, hindi siguro maabot na mga 10 minutes siguro. May naririnig akong lagitik ng kahoy na yung pag nasa gubat kasi sir, pag yung lagitik kasi sir, pag malayo pa yan, pag natapakan mo yan sir, maririnig mo yan, kahit malayo yan. Yung lagitik ng kahoy na maliliit, yung sanga ng kahoy. Tapos sabi ko, may narinig akong lagitik. Sabi ko sa dalawa, hold lang kayo kasi huwag yung maingay kasi may akyat, sabi ko. Yun, sabi ko, basta, upo lang kayo, antay lang kayo sa kuman ko. Ngayon, habang tumatagal, lalong lumalakas yung lagitik ng kahoy. Sabi ko, positive na yan, andyan na yan. Tapos, yung dala ko, tubo yung dala ko. Kasi yung may-ari ng tubo na tao kasi nagpa-assist. Tapos sabi ko, dalhin ko yung tubo, ako magdala ng tubo. Kinuha ko yung tubo, tapos ako ang may dala ng tubo. Ngayon, nung papalapit, sabi ko, positive na to. Ang ginawa ko, yung tubo ko, nilagyan ko ng load. Inulan ko yung tubo ko. Pagka maya-maya, nakita ko na yung ulo ng leading nila. Naglalakad, dahan-dahan. Tapos, naka-alert na, gano'n na ako sa tubo ko at saka yung ano ko. Tapos, inintay ko na. Tapos, maya-maya, sabi ko, may kasunod. Sabi ko sa isa, gano'n ako sa kasama ko. Gano'n ako sa kanya, sir. Sabi ko, dalawa yan. Maya-maya, papalapit. Hanggang nakita may isa na pangatlo nila. Makikita ko yung ulo. Pero yung dalawa, sir, yung pagitan nila, mga 1 meter lang siguro, magkasunod, dikit sila. Tapos yung leading nila, bit-bit lang yung importe niya. At saka yung isa, nakaisling lang yung bushmaster niya, yung pangalawa. Tapos ngayon, nung malayo pa, mga 20 meters siguro, nayaan ko lang muna. Hanggang sa nakarating doon sa harapan ko, siguro mga 5 meters, sir, yung distansya namin. Hindi ko talaga pinutukan kasi plano ko, pag yung nasa isip ko, putukan kita na dito ka talaga dadapa sa harap ko. Yun yung plano ko talaga, kung hindi niya ako nakita. Hindi ko talaga pinutukan. Kalmado lang ako, sabi ko, putukan kita, sisiguruhin kong dadapa ka sa harap ko talaga. Pag puto ko, pakpag, bigyan, nung nakita niya ako, sir, bit-bit na yung ano niya, tumitingin-tingin doon sa dadaanan niya. Tapos may mga tracking na nakita siya doon. Tapos turo-turo pa niya. Ayun, nung kakatayo niya, nakatingin doon sa mga tracking, mga limang step siguro, andun na sa harapan ko. Nakita na niya ako nakaganon sa kanya. Kita mo yung tao na yun, yung leading nila na NP, medyo maitim yun. Pero nung nakita siguro niya ako na gano'n, parang nakita ko talaga na parang pumuti talaga yung mukha niya. Tapos nung pinutukan ko, pak, dapa siya. Tapos yung isa, yung sa tatakbo yung isa, nung pinutukan ko, pak, sabi ko, tapos tamang-tama pag-atras niya, tinamaan din.
yung naka-insert na magazine ko is ano lang, yung short lang na magazine. Pak, sabi ko, pagkaubos ng magazine na short ko, sir, sabi nung kasama ko, sir, ano wag lang, may na. Hinutukan ko ng tubo, sir. Bali, yung pangalawa, nakasunod sa leading, sir, tinamaan ng tubo dito. Yung wasak yung tatlong magazine dito, sir, tinamaan ng tubo. Tapos sunog yung dito niya. Pagputok ko lang tubo, tapos pag atas niya, sabi ko sa kasama ko, nung naputok ko yung tubo ko, dumapa ako, sabi sa kasama ko, birahin nyo na. Binirahan ng dalawang kasama ko, sir. Yun, sir, na hindi ko alam kung siguro kung sugat lang, kung wala lang sigurong baril yun siguro. Ewan ko kung sa tama ng bala nun kasi nung pinutukan ng isang gunner kasi yung dala ko, sir, saka yung leading ko, dala ko yung leading ko sa isang gunner ko. Nung pinutukan nila, dapal yung isa. Tapos yung pangatlo, di ko na nasundan, pero sabi nung tropa na nakasunod, may mga tracking hindi na dugo, pero hindi na rin nadali. Bali, ilan na nadali mo? Dalawa, sir, yung nadali yung dalawa, yung may hawak ng impuryan at saka yung Bushmaster. Ikaw lang yun, parehong ikaw. Oo, sir. Pero tatlo kami doon, sir. Tatlo na rin kami doon, sir. Kasi group, ano man kami, sir, yung kasama ko ng dalawa. Pero ako yung unang bumira doon, sir. Tapos sabi ko, nung tumawag yung PS ko sa taas, sabi, ano yan? Sir, kalaban, sir, positive. Tapos sabi ko, sana. Sabi ng PL ko, diyan, nakadapa na, sir. Sabi na, sige, assault niyo para makita natin kung anong pang meron. Kung in-assault namin, sir, nakuha ko yung dalawang baril at saka yung R-40 at saka yung Bushmaster, tapos yung dalawang body count. Bangis naman. Oh, tatlo lang kayong Oo, sir. Tapos, kasi yun, sir, siguro sa sobrang inis ko, nung nakita ko talaga, sir, kasi talagang nanghinayang ako doon sa tatlo, yung apat, sir, sabi ko, tayang kasi andyan ang harap natin, hindi pa natin binirahan. Kaya nung nakita ko yung sabi ko, talagang dadapa ka sa harap ko, yun talaga nasa isip ko talaga, sir. Kaya hindi ko binirahan ng malayo, sir, kasi sabi ko, makatakbo pa to. Maganda tong harap-harapan talaga, kasi talagang dito yung dadapa sa harap ko, yun ang sa isip ko. Ngayon, nung in-assault namin, sir, bumawi yung nag-reply yung kasama nila doon sa marami sila, sir. Kasi nung pinasok nung tropa na military, sir, may mga backpacks lang nakuha doon, sir. Galing sa pinagpinturan siguro namin, mga 250 siguro, sir. Nung bumawi sila, sir, yung kasama ko, sir, yung patong PS ko, sir, si Sergeant Abantes, tinamaan yun sa dito, sir, sa dibdib. Wounded yun siya. Tapos maya naman, sir, nung pumutok pa, sir, dito sa liig ko naman, sir. Tumama sa liig ko. Dalawa kami naman, sir. Pero tinamaan ka na naman? Oo, sir, sa liig, sir. Pangalawang wounded ko, sir. Sa liig. Tinamaan ka sa mata, tapos dyan? Oo, dito sa liig naman, sir. Anong nangyari naman sa leg mo? Parang nasunog lang, sir, dito sa ko, sir. Tapos sabi ni PL sa akin, ano nangyari sa'yo? Sir, parang may ko sa liig, sir. Pero, iwan ko, sir, kung sunog ata, sir. Sabi ko. Tapos sabi ng, ano ba yan, bala ba yan? Sabi ko, siguro, sir, kasi nung tumama dito, sir, ewan ko kung basta parang hinampas yung dito ko, sir, sa ligo, sir. Sabi ko, parang sakit yung lalamunan ko, sir, pagkatama. Kasi nagpaputok na rin yung kalaban, sir, sa harap namin, sir. Siguro, naisip nila na baka yung kasama nila, kasi wala nang reply yung kasama nila, sir, Kaya bumawi na rin siguro sila. Kaya sabi ko, tapos sabi ni Phil sa akin, yung bangkay, sabi ko, dyan, nakadapa pa, sir. Sabi ko, saan nun, sir? Tapos nung dinala namin, sir, tawag na kami sa baba. Mga alas 6 pa yun. Umagang-umaga talaga. Ang alas 6, sabi namin, sir, may encounter na kami. Saka yung naka-recover kami, dalawang body count, dalawang baril, sabi namin. Ayun, tapos sabi, yung rin ang advice sabi na, baba na lang kayo kasi para magamot yung madala kayo sa hospital yung wounded. Tapos nung bumaba na kami, dala namin yung nauna kami, sir, tapos umakyat yung tropa ng military doon, kasama yung mga ibang sibilyan para kukuha doon sa bangkay. Kasi galing doon sa sir, galing doon sa kabahayan, sir. Siguro mga 1 click lang siguro, sir.
yung pinag-encounteran namin. Malapit lang sir. Kasi tinambayan namin yung bundok lang doon na sa malapit namin. Doon na rin kami na-encounter. Malapit lang masyado sa kabahayan. Tapos ang ano pa yon, ang kinatuwa namin doon kasi yung dalawa na yun sir, kung nabalitaan mo yung tropa ng Charlie sir na nabdak nila sir, may nabdak na dalawang tropa sir sa sir. Nung i-release sila sir, nung doon sa picture na i-release na yung dalawang tropa sir, nung negotiate na sa doon pa rin na sitio sir, sa Datal Pitak pa rin sir. Doon pa rin na area, negotiate yung dalawang tropa sir na para makabalabas. Tapos sila yung guardia doon sir na naka sa gilid ng dalawang tropa, yung dito sa gilid sa yung dito, sila yung nadali na dalawa sir. Sabi ko, buti nga, nadali na rin. Kasi naibawi mo yung sir, dalawang tropa. Nabawi yung dalawa na tropa sir. Ilang buwan sila dala-dala ng mga NP na yun sir eh. Tapos yun na nga rin sir, sa pagbaba namin, yun, salamat naman kami kasi yung batalyon naman sir, batalyon namin ng 39 series, talagang suportado talaga sa tropa namin sir. Kasi lahat naman ng request namin pagka naglalakad kami is binibigyan ng batalyon commander namin. Sa ano yun, sa panahon pa ni Sir Harry yun sir eh. Kaya shoutout mo naman si Harry. Sir, shoutout sa'yo sir. Talagang hindi namin malilimutan sir yung mga suporta mo sa amin sir bilang tao mo noon dati sir, nung ikaw pa yung nakaupo dito sir. Sa kapanahunan mo sir, talagang thumbs up talaga kami sa'yo sir. Kaya shoutout sa'yo sir kung makita mo tong video na to sir. Sir, maraming salamat talaga sir. Interview ko si Harry. Si Harry, si Colonel Harry Argamosa, dating yes, commander dito sa 39th Infantry kasi Battalion. nung sagsagan kasi niya sir, nung naupo siya na battalion commander sir, kumbaga sir, grabe, napakatindi ng lakaran namin sir, pero halos lahat ng lakad namin sir is may kami sir, may score kami sir. Bibihira lang yung lakad namin na wala kaming madadali na Kaya nga na-feel namin na iba kasi yung maglakad ka sir, na maglalakad ka na alam mong suportado ka ng unit mo, saka binibigay yung high moral mo, tapos ikaw na nasa operating stroke, desidido ka, at saka yung confident ka sa bawat lakad mo sir na walang problema kasi kumbaga nasa likod mo yung unit mo na suportado ka sa lahat ng kilos mo, sa lahat ng mga lakad nyo, andyan sila nakaalala sa'yo. Kaya kumbaga hindi ka magdadalawang isip sir na yung mission mo talaga is talagang ma-accomplish mo dahil na rin siguro sa pinapakita ng unit mo sir na andyan parati na sumusuporta sa tropa na naglalakad sa bundok sir. Kaya yun na nga sir, pagbaba namin, kinuha naman kami ng chopper na nila kami sa Kampanakan. Yun, next episode. Yes sir. Tindi.